Tinanggi naman ng Tagaytay PNP at Tagaytay Rescue na naging mabagal ang kanilang pagresponde kaugnay ng aksidente kung saan nasawi ang 6 na kabataan kamakailan sa lungsod. May live report si Steve Dailisan. Steve. Sige, sa litratong ipinost sa social media ng isang netizen na naroon daw sa pinangyarihan ng aksidente nitong linggo kung saan 6 na menor de edad ang namatay, makikita ang tila ba umuusok na pulang kotseng sumalpok sa puno at poste. Sa kabilang gilid ng kalsada, nakatayo naman ang pulis at nakaparada ang patrol car. Sabi ng nag-post ng litrato, inabot ng halos 30 minuto pero wala pa rin daw saklolo ng mga otoridad. Kaya mano-mano raw nilang sinubukang apulayin ng apoy gamit ang tubig sa mga kalapit na establishmento. Buhay pa raw noon ang isang babaeng biktima sa gawing unahan na posibleng naisalba pa kung maaga pa mga otoridad. Umani ng Batikos Gigit ang kapulisan at rescue team dahil sa umanay kabagalan ng pagresponde. Pero ang sabi ng Tagaytay Police, ang nakunan daw ng litrato ay yung napatay na ang unang siklap ng apoy. Bukod dun sa mga pulis, naroon din daw mga barangay tanod. Makailang ulit din daw na nag-apoy itong sasakyan at pilit nila itong inapula hanggang sa tuluyan itong sumabog. Malabo rin daw na mailigtas yung sinasabing babaeng biktima dahil hindi rin daw siya basta na lang mahihila dahil nakaipit sa kanyang bahagi ng sasakyan yung mismong gulong. Kung tutusin kung walang traffic, 2 hanggang 3 minuto lang daw ang kailangan para marating ng Tagaytay Rescue at ng bumbero yung pinangyarihan ng aksidente. Mas mabilis ang responde kung mas maaga raw silang naabisuhan ng kaso. Sira raw yung linya ng telepono ng bumbero kaya personal pa silang sinadya ng mga pulis. Sabi naman ng Tagaytay Rescue, kumpleto man sila sa gamit, ambulansya at wrecker, lubhang delikado na raw ang sitwasyon ng datna nila. Masyado na raw malakas ang apoy, kailangan na raw nilang hintayin na mapula ng bumbero ang sunog. Nanindigan ng Tagaytay Police, hindi raw sila nagkulang sa pagresponde sa aksidente. Jiggy. Maraming salamat Steve Dailisan.